Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, oras sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, 4 minutos gikan sa las 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, good morning. Happy Wednesday morning. Kanato nga tanan, adlaw nga Miyerkules mga higala. Disyembre 17 tuig 2025. Yes, for our countdown, we have 8 days. 8 ka adlaw na lang mga higala. Ato nang saulugo ng Kapaskuhan. Advance Merry Christmas kanato nga tanan. Yes, welcome sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras. Kini inyong alagad sa kahanginan, Dalia Oritatwil. Kauban nato of course ang atong mga sister stations from Borongan. We have DYES of Borongan, pinaagi kang Ati Daisy Bilizar. We also have sa RP Calbayog. Atong ASM Sir Gene Navilon. Wala pa na-open ang cam ni Sir Gene. Ayun. Happy na si Sir Gene. Murag nakadawat na ni bono si Sir Gene. And of course, sa PIA Northern Samar, Ma'am Eileen Diaz. Yes, mag-uban-uban ta sa usa ka oras nga maghatag kaninyo og mga mahinungdanong impormasyon o hulagway sa tibuok Eastern Visayas. Kauban dahil nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Bueno, dili kita maglangan. Ato nga pangumustahon. Ang pagpangandam sa Kapaskuhan. Of course, ang mga nag-una nga balita. Hantang to sa Dakbayan sa Borongan. Pinagi ka nga ti Daisy Lalosa Bilizar. Yes, Ati Days, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning Miss Dalia, magandang morning Miss Eileen, iton Philippine Information Agency and ESM Ginavilon, iton Radyo Pilipinas Calbayog naman. So tiyang di Radyo Pilipinas Borongan, ini Daisy Lalosa Bilizar, iton makakaupod sa kopin sa liwat nga kaoras nga partisipasyon para hitaton pa na Wednesday na nga edisyon iton taramdan. Good morning Eastern Visayas and second day na para ton simbang gabi. Yes. Padayon nga Marisha, Iton aton mga singbahan, puno-puno kami didi. Iton Aman Cathedral, didi iton syudad.
Ito na borongan. Nga na pagtaga sitwasyon, bay niton pagtaga panahon, timprano liwat nga sinirak de ano, adton adlaw, kaya lang may ada talaga niya mga pagdampog. So, ito na aton mga may ada lakat hagawas. Kaya hanglan la magdarahiton payong. And yes, nagpapabilin nga Marisyo. Kasi last weekend na, di ba, para hiton aton mga estudyante nga may ada pasok, para liwat hiton aton mga teachers nga may pasok. Aton iba nga ni nakasked na yan ang adlaw aton ira mga Christmas party. So, paborable. Iton adlaw yan na ano, kaya waray oran, diha amon ha syudad hiton na borongan. And yes, Miss Dalia, no, Miss Aileen and Jean, in damo daman dito na amon mga pwede pasyadahan and mga towns pagudhiya. Ngan syempre dito syudad hiton na borongan, kay kung gusto niyo talaga, pwede ka mo mag ano ba yon, mag joyride pag libot hiton probinsya. Kung gusto niyo mga magbaysay nga mga Christmas lanterns, giant lanterns, ano, dito habong iton Dolores, iton irate makuan iton hiya dito, parang Christmas village, ano, gudi-gudi dito mga balay nga bagahit aadto kahit western country, no. Wow. Ginapailawan iton nira. Oo, kasangkulok nga law, and mind you, pa-contest hiya ha, aton magdadaog 1 million. Wow, Champion. sana all. Yeah, from the local government unit iton Dolores, pinaagi kan Mayor Zaldi Carpe. So ano, and didiliwat hakoan hakan avid naman ita matapo naman ito nga mga giant Christmas lanterns every year na improve ano nga nati ka upayla, and pwede naman namon talaga ikumpara iton dito nga niya Pampanga nga mga giant Christmas lanterns, yun iton makikita di ano, habong to hiton kan avid Eastern Summer. And kung gusto daw yung mga gusto niyo hingaton bagat Wonderland, parang Disney, may daw mga rides, makadadaman hiton bungto naman hiton sulat, kung habaga mas upay hiya para hiton mga kabataan, ano, darahiton mga rides dida nganti kang na di man mga ginhimo hiya, tikang liwatin mga ano pa daw la ini, mga plastic bottles and iba pa ano, mga indigenous nga mga materials. So nahatag liwating kalipayan. And syempre di din naman ha borongan di dito na amon city. Yes, sa today's. Oh, nawala ang linya ni Ate Daisy, no? Oh, but sa siring pa ni Ate Daisy, oh, nindot yun nga sa hulagway pa lang, sa picture, kung ato lang i-picture out ang gisulti ni Ate Daisy, oh, pwede lang mag-town hopping. Mag-town hopping kita nga to sa summer. Oh, very nice initiative, no, from the provincial government, kay may encourage talaga ang mga LGU na paupay gyud sa ilahang mga dekorasyong pamasko for this year, kay do naman di ay 1 million pesos na papremyo. Ayun. Yes, at today's. Okay. Ang diliwatin mo upay nga balita, no. Ang importante lang, no, pag taga-kuryente, bayad kita para magdaro-diretso itong supply itong kuryente, di ba? Bangin makalimutan data, bangin unahon ang pang Pasko, pang galam, mga limtan aton bill, ano? Ayun. And bangin manladaman para iton aton dida mga computer science graduate, bangin man la iyo na yan at chance sa bangin regalo ha iyo yan na itong bagong nga trabaho. Nagkikinahanglanhin IT iton koan IT Network System Specialist iton Eastern Summer Electric Cooperative. So damo pa naman iton ira mga qualification to the point nga very technical, makuri ko na maintindihan mga ano iton hiyadada, mga DNS, DHCP. Oo. Basta iton importante, BS Computer Science graduate, BS Computer Engineering, BS Electronics Engineering, pwede hiya BS Information Technology, ano, basta pag-submit na lang mo ito iyo application letter, ano nga da kan Attorney Jose Michael Edwin Amancio, iton interesado, bangin man la siya na ini iton trabaho, ano, magiging regalo ha iyo. Iyan na nga kapaskuhan. And hapag taga-tubig naman, waray liwat abiso para no water interruption so far. Didisyo na dito Borongan from Borongan Water District. Ha communication lines, basta bayad gihapon, diri ka magkakaproblema kasi dero-diretso, ano, di kami nakaka-encounter yan na glitch dito na
komunikasyon, communication lines. Ngan iton maupay naman niya na Miss Dahlia and Miss Eileen, Jean, iton nga ni nga wifi, it nga free wifi for all. Nakaka-enjoy na kaya kami di iton pera nga mga mga geographically isolated and disadvantaged area, mga barangay, nakaka-enjoy na Starlink. dahil padayon. Iyon. Ako andaman ka ng DICT. Yes. A project iton government. Oo talaga. Just like kung tadi diha City Hall, dito na Haborongan. Pagada ka iton natin, makakakuan ka na, makaka-access ka na libre nga wifi and libre nga internet connection kay may adaliwat igin tao didi adton DICT and bisan ha iba nga mga LGU didi daman iton na plaza may ada so nagkakamay ada nahin access iton haros publiko para wala bayad nga internet service. Dako iton nga bagay labi na para iton mga estudyante, di ba? Yes. Pero to the point naman hala nga bisa nagagabi na aada lagi hapon iton plaza. Dara iton libre nga wifi. Libre kasi. Maupay na lang ka may curfew. Di ba? Kasi ano la daman hira iton ba nga nagtitinarambay para bahit nga pagka-connect kay waray nago diton bayad. So actually what iton maupay balitaw kay para daman iton mga estudyante kasi didi daman damo iton mga eskwelahan na nga natauran damanhin free wifi from the DICT. Labi na ini nga mga GIDA talaga Ati Days, very nice initiative sa DICT ang pagbutang og mga internet especially dako kayo siya gamit Ati Days kay during Typhoon Tino naay kining gamit kaayo ang kining Starlink unit nga gihatag sa DICT sa usa ka gida geographically isolated nga area kay maura kadto ang means of communication. So dako kayo siya gamit ilabi na panahon sa disaster gyud salute kayo sa ato nga DICT. And programa kaya inito natin government, di ba nga dapat nga tanan nga mga lugar maging connected internet para sa rin pa nga tanan in makakakuhain mga impormasyon, makakagamit iton komunikasyon na pinaagi hining libre nga internet connection nga gintatao didahiton mga barangay, didahiton mga eskwelahan, didaliwatin na mga kuan pa, mga pasilidad dito na atin naman gobyerno. Totoo, madako ito niyabulig labi na hiton panahon kalamidad. Alright, pag taga peace and order situation naman, nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon, didiya probinsya iton Eastern Samar, ngan iton amon mga kapulisan nakatutok na iton seguridad yan nga Pasko. Permanente may ada mga nakabantay labi na dada iton Misa de Gallo, ngan everyday, aada na hera nakadeploy, labi na didihiton mga major thoroughfares, and iba pa nga mga importante nga pasilidad, hiton na ato naman gobyerno. And iton amon di mga pulis diri ila daman tubtuba paghatagin seguridad hiton komunidad kakelop ngan kasangkelop nga adlaw nagdumara hirahin gift giving. Imagine ato ni recipient mga orphans nga mga kabataan di din usa nga orphanage nga ginpapalakathin mga madre. Asya ito ni Ira naging recipient, naghatag irahin pagkaon, mga kinahanglan hiton nga mga bata nga mga pinanbayaan ba? Ano iba pinanbayaan hiton mga kaganak, mga abandoned. At iba naman igin to turn over talaga nga da kasi diri kaya hiton kaganak nga magpadako ha Ira. So yun, aton binubuhat yan na ito na amon mga polis didi, labot lahiton pagbantay. Ngayon, para headlines, itong mga balita na ito Radyo Pilipinas Borongan para yan na ang adlaw. Alright. Christmas Bazaar, ginaabrihan ha Capitol Grounds. Didi ha Borongan, local concessionaires, artisans, entrepreneurs na partisipar.
Borongan City Health Office, Kabakyangan Armed Forces of the Philippines, sa pagdumarahan Riscom-wide blood donation activity ha Eastern Samar National Comprehensive High School. Department of Education, Eastern Samar Division, outstanding stakeholders, employees, teachers, ginpasidunggan. Ngandar Eastern Samar, ginpakasug ang abilidad ha Barangay Agrarian Reform Committee ha pagsulbar hatun mga problema hatuna. So Miss Dalia, Miss Eileen and Jean, amoy ni adton na headlines ang mga balita na hikayan Radyo Pilipinas ngan ang detalye madanga tayo sa second round ang aton taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Yes, thank you so much Ate Day. So sa imong mga kauban diha sa DYES sa Borongan. Pagkanindot nga daw sa Samar Province, no? Kay makita na lang nato sa paghulagway na Ate Days nga sobra kabibo ang ilahang pag-decorate nga daw sa ining mga pamasko. Anyways, ato kita nga to sa Calbayog City. Tupod nga pangumustahon ang hulagway nga to sa Dakbayan sa Calbayog. Pinagi ni Sir Jean Navilon. Yes, Sir Jean, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning kauban Dalia ug sa bugos nga pwersa. Sa Radyo Pilipinas sa sugod sa Udan Leyte sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Yan, good morning usab dida naman sa Eastern Samar. Sa bugos nga pwersa sa DYES Radyo Pilipinas Borongan nga labi na kan SM Ruth Abunda ngan kaupod Daisy, good morning ngan didi sa Northern Samar kumusta na sa aton ka PCO si Ma'am Eileen Diaz. Siguro naton CNA bonus sa PIA na karawat na Ma'am Eileen SRI na lang ginhulat. Labi na kay gumawas na ang budget circular ka kulop nga law. Sir Jean, kano sa man ang SRI? Na kay idea? Yeah, basta before San Pasko daw. Basta sigurado before San Pasko. Abangan. Para may salin pa para sa Panutsi Buena. Yes, Ma'am Ai. Pa, Sir Jean, negative pa, Sir Jean, and PIA. Negative. Makanta na lang ka, ma'am, na ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Puro pa CNA sa PIA. Wala pa CNA. Waiting pa kami ang CNA. Ang bonus, sato pa nga. Wala na. Ako na. Bayad na sa utang. Unta matigda niyo CNA nga ining SRI. Maori daw ang PEI. Dito sa siyudad San Calbayog, maadlaw kami yana. Ngan adton peace and order situation, naging mahimyang man sa naglabay nga 24 hours. Labot nila sa mga vehicular accidents nga agsub mahitabo. Kakulong po sa nga single motorcycle ngan delivery sa ining tubig, rimnon nga tubig adton nagbangga ay dito sa Rotonda, Barangay Obrero, Kakulop Naglao. Nga hirot kita sa natong padalagan sa motorsiklo natong mga sarakyan, maabot man kita gihapon, siring payaw pagkapura, diri magpaspas. Dito sa pagtaga tubig, yan na, nga gabi, Disyembre 17, tigang alas 6 ang gabi, tubtub kinabukasan alas 6 ang aga. Waray tubig. Tungod kay may scheduled desiltation and cleaning of cut and cover ng pump sump dida sa Kabatuan Pumping Station. Yan nga gabi. Disyembre 17, ngan otro sa Disyembre 20, ikang manta alas 6 ang gabi nga alas 6 ang aga. Ngan Disyembre 22, alas 6 manta sa gabi, tubtub alas 6 ang aga, waray abid na niyo mga gripo.
Sugod man sa December 22 ngan 27. Pareho man nga oras alas 6 gabi tugtub alas 6 aga mawarayan abid ang aton mga gripo. Sa tanan ini nga inter-service area. Sanglit pag tiro kamo sa tubig kung apikinaan kagabihon kay makuri kung nawaray kamo gamit sa iyo pagtuon ngan kung maparigo kamo sa temprano sa naga. Mao ito ng pahibaro sa Calbayog Water Company sa pagtaga kuryente naman. May daluwat naka-schedule. Nga kawaray kuryente ang adiyan scheduled power interruption. Yan na ini nga Sabado, Disyembre 20, power advisory. Mawarayan kuryente, tigang alas 6 sa naga nga do sa alas 6 sa gabi. Apektado ng mga lugar, Feeder 1, Kapookan, Old Road nga do city proper nga to Happy Valley Barangays. Tungod ni sa pagliwan sa power circuit breaker sa Kapookan substation. Sanglit di kang Kapookan, Old Road nga do city proper nga to Happy Valley Barangays waray kuryente. Tikang alas 6 sa aga nga to alas 6 sa gabi. Sa ibang lugar, inimantang adlaw sa Sabado, alas 6 sa naga nga alas 7 sa aga, usa ka oras ini nga kawaray kuryente. Sa Feeder 3, Matubato, Ipaw, Gadgaran, Pagbalikan, Kakaransan, Diversion Road, San Ipaw, Gadgaran ng Dagum, Bernatis Compound, ng Sitio Tigbi, sa Barangay Kapookan. Duway ni ka oras, alas 6 sa naga nga alas 7 sa naga ngan mabalik pagkakulop alas 5 sa kulop nga alas 6 sa gabi. Tungod din sa isolation of Feeder 3 to Palanaskara substation nga normalization of feeder din ang apektado nga mga lugar uturhon ko Matubato, Ipaw, Gadgaran, Pagbalikan, Kakaransan, Diversion Roads, ang Ipaw, Gadgaran, ng Dagum, Bernatis Compound, ng Sitio Tigbi sa Kapookan. Alas 6 sa naga nga alas 6 ang gabi naman sa Disyembre 20, Feeder 1, Kapookan Old Road nga do city proper nga do Happy Valley Barangays tungkol sa replacement sa power circuit breaker sa Kapookan substation. So amod to ang scheduled power interruption yan ang Sabado. Congratulations sa Rafael Lindias Memorial School of Fisheries ng daog sa pop dance contest sa tuwang gabi sa Lunes. Adi atong nag-champion Rafael Lindias Memorial School of Fisheries ang second placer Maoan Calbayog City National High School. So, third placer, Tarabucan National High School. Christmas 2025, Christmas Pop Dance Competition 2025. Congratulations. Uturong ko ang champion, Rafael Indias Memorial School of Fisheries. Ang second placer, CCNXS and City High. Ang third placer, Tarabucan National High School. Congratulations. Waray pa resulta para sa itong traditional panarit contest gin dumaray ni ka gabi na nagamada awarding parole making contest ng barangay Christmas decor contest nagamada awarding ceremony kagabi ng Christmas singing idol elementary category ginabuhat manta kagabi. Sa City Arts and Culture Office Kako Estates sa Nihaga Park. Nga na bueno, muadto ang resulta. Waray paluwat
resulta sa Christmas Singing Idol Contest. So, amado na pirang ng mga aktibidad sa komparisyo sa tiabot nga Kapaskuhan na marayhak permi kada gabi dida sa Nihaga Park. Yan, pasyada ka mo, pagpa-picture labi na kinobrihan na ang Sacred Heart Plaza. Maani ang pagkagabi kita alam niyo ang kaupay pasan na Sacred Heart Plaza. Iupo dan yung buhos ng pamilya para sa niyo picture taking nga nasugod man dito sa Nihaga Park. Ngan kung nada ka mo sa apikis sa Melco 1, may daliwat kagabi. Ginapahayagan. Sa Melco 1 Christmas tree, cherished tradition lives on. Ang sa Melco 1 Christmas tree lighting ceremony, ang gindumara kagabi. Para matagan kahayag, kalipay, ngan festivity. Ito sa namon santanan nga member consumer owners. Pwede kang maghihapon na umagi dito sa Barangay Karaman sa highway sa Melco 1 headquarters para makita niyo ang tarisyo. Ang granggat nga mga Christmas decors dito sa opisina sa gawasan opisina sa Melco 1. Ang nauna sa nga event kagabi mao si Direktor Glinda Y. Sultan ng Direktor Melinda G. Briones. Dili represensya ang nakagdugang sa kalipay nga kaimportante sa ning mahinungdanon ng selebrasyon. Para naman sa mga headlines, mga ipabasa niya ng mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Octogenarians nga nonagenarians sa Gandara na karawatig 10,000 pesos nga cash gift. 62 nga anay rebelde sa Samar na dagan safe conduct passes. 862 nga mga senior citizens sa Calbayog na karawat social pension stipend. Halad sa Pasko 2025, dinselebrar ang tradisyonal nga panarit sa Kako. Duha nga SLP ginabrihan sa Barangay Sulsugon nga Inuragyaw, Santa Margarita. Amado ato na mga headlines sa natang mga balita nga nagpapasa niyang second 30-minute stretch. Balik sa imo, kaupod kauban Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kang salamat, Sir Jean Navilon, diha sa Calbayog City. So, ano ato kita sa Northern Samar. Ato pangumustahon ang Hulagway. Musta ang pagpangandam ngadto sa Kapaskuhan? No, very ready na si Ma'am Eileen. Yes, Ma'am Ay, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Dalia, Ma'am Daisy, and Sir Jean. Parang wala na kita oras makakat na aton sa first half. Ang panahon di diha amon, first time ko nga na-experience ang 7 o'clock nga parang grabe ang fog, bukos nga diri ko makita mga few meters, di ko makadrive kay makuri ang kalsada makitaan grabe ang fog na amon diri kanina before before gumawas ang adlaw sa haring araw adi nagpakita gihapon ngan para sa namon Kamurayaw so far may mga isolated cases naman kita nabalita naman naton nga may mga encounter gihapon di diha amon pero mga tayaw nga lugar mga hagrayo nga lugar diri na abot di dihaan aton sa mga sentro adto gihapon mga kabukiran pero may pagihapon mga remnants ring panmilitary nga may pa napakadi diri taga norte pero napakadiha norte para hiton nga diri pagihapon na lusad so far sa kabukusan generally peaceful naman ang Northern Samar ngan
Bongga Magyaman at mga taga Borongan City, 1 million. Kami didi 400 ang amon. At least meron. Pasko. Yes. Oh, 400,000 ang first prize didi ang mga amo gyapon ano kung madi ka mo kapitulyo makikita niyan pinakadako nga Christmas tree hinimuhan mga priso ang mga design na nag-design ang mga priso. Ang mga designs ang mga priso ang naghimungan may mga parang gyapon sa mga Christmas village, mga tuka iba parang kumadto ka Disney, kumadto ka iba nga lugar at ma-experience niyo ang karibungan na Pasko dito sa Northern Summer. And also ang mga LGUs na kanya-kanya hirahan pasundayag han ira mga pag-upay yung mga Christmas trees sa mga plaza. So far nakakalipay bisan han mga bisan makuri kita makahimuhan 500 nga si Buena. Andi ba kahimo may malipayon gihapon pakakitaan mga Christmas decors nakakabuhi san kasing-kasing. So amo ito didihan Norte San Samar malipayon lagi hapon although sige hagahapon ang kipat-kipan ng kuryente wala kami na power interruption nga schedule pero damo at unscheduled power interruption. Kakulupla nakita na po nagluya didi last kung good man kami han kuryente, and last kami didi nga distributed han kuryente. So, kung magluyan kuryente kami, ang una didi nga naapektuhan. So, kakulop na andarla, pero wala mga ilaw, nagkaparong, pero may da. So, sobra kaluya. So, sa headlines, sa namon didigin andam, ang headline for today, primero nga training paghasa sa kaabtikan San Filipino Sign Language ginbuhat sa Norte San Samar. Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagtiro ka pagpakusog sa kolaborasyon, ginbugos ang mga pitad para sa tinuod nga kamurayawan. Norte San Samar, ginpakusog ang advokasya sa pagproteher sa kabataan sa pag-undong san ira katungod. So sa ngaran sa namon Regional Head, Rian Arinto, nga ato naghulat pa sa CNA. Para sa kanya mga kabataan sa Region 8. Ini si Eileen Lazandia sa Philippine Information Agency Northern Samar. Back to you, Ma'am Daisy. Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ma'am Ai. And of course, good morning ta kang Sir Rian. Kadungog ka ta, Sir Rian. Good morning. Anyways, yes, para sa atong update din sa Southern Leyte. So far, maayo ang atong panahon din sa Southern Leyte. And yes, ana-ana sa full alert status ang atong kwerpo sa kapulisan. That means mas gipakusog ang puwersa sa atong kapulisan, mas strikto ang seguridad, and dunay ubay-ubay nga mga pulis. Makita nato ang presensya sa kapulisan dinha sa atong pampublikong kalsada, ingon man sa atong simbahan, terminals, o pag-establish og mga police assistance desk aron adunay sampit ato nga mga kaigsuunan in kaso adunay mga kakulian. And also, of course, ato pod nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsuunan since uso ang Christmas parties, dili magmaneho kung nasa impluwensya sa ilimnong makahubog. Sa gitagaan og gimbog ato ni Police Lieutenant Colonel Ricky Relly ang atong tipamakba sa SLPPO, especially that nagkataas ang atong disgrasya sa kadalanan dinhi sa Southern Leyte. Alright, dinhita sa atong mga nahipos nga balita para karong adlaw. Kapulisan sa Southern Leyte na sa full alert status. Pagpaligon sa Social Protection Program sa Hinunangan, gituki. Mga residente sa isla sa Limasawa, Southern Leyte, nakabenepisyo sa medical mission. O LGU St. Bernard, gipatuman ang drug-free workplace policy. Sa ato nga pagbalik, ato nang ihatod ang kompletong detalye sa mga balita. Stand by kay mo balik pa kita human lang nini mga pipila ka pahinumdom. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Republic of the Philippines. For more than... Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna.
serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lang. And yes, we are back mga Corpi atong oras, alas 8:40 na sa buntag. Ning buntuha to ng siren ang hingpit nga detalya sa mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules, Disyembre 17 tuig 2025. Atong unahon ng updates ngadto sa Dakmayan sa Borongan. Pinagi ka nga Ate Daisy Lalosa Bilizar. Yes, Ate Daisy, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Otro magandang morning nga na samtang haditali na hiton mga balita nahikay hiton Radyo Pilipinas Borongan. Christmas Bazaar gindudumara Eastern Samar Capitol Grounds. Ang detalyon report ikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Kapag parisyo og makulor nga pagselebrar hit kapaskuhan nga nakakapaghatag liwating oportunidad da local entrepreneurs nga mahipakita tun ira mga produkto ug abilidad da pagninegosyo gindudumaring Christmas Bazaar Capitol Grounds at tubangan hitmaanyag nga Capitol Building ang Sinirangan Samar, barangay alang-alang nga syudadhan Borongan. Tinikangan ni Disyembre 16 nga tuig 2025 nga dahiton Enero 4 sunod nga tuig 2026. Hini nga Christmas Bazaar na partisipar ato local artisan entrepreneurs ug lokal nga mga negosyante ang syudadhan Borongan ug ang mga munisipyo sa Sinirangan Samar. Hagintukod nga stalls makikitaan saud nga mga panindahan na sabi nga local
local concessionaires, lakip na din hatun obran artisan entrepreneurs nga handicrafts, souvenir o gift items, ornamental plants o dry goods o iba pa nga non-food items nga syempre ang magrasa nga pagkaon, delicacies o beverages kung din pwede luwat pumalit ipinagyan a payment. Ining aktibidad din inisyatiba ni Gobernador Ralph Vincent Ibardoni han sinirangan Samar kundi nakipagkolaborasyon ng LG Borongan ipinagyan business permit ang licensing office o BPLO nganto yun yung Christmas Bazaar nga makapaghatag din espasyo ang mga mulupyo nga makapag-reunion nga inaabat adton espiritu hit kapaskuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamatan balita at Isok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Octogenarians nga nanagenarian sa Gandara nakarawatig 10,000 pesos nga cash gift sa detalye ng report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Nagdistribuer sen cash incentive ang gobyerno lokal san Gandara Samar ngadto sa mga senior citizens nga octogenarians nga nonagenarians kumubahin san era programa para suportahan ngan pasidunggan ang mga idaran nga residente san bungto. Igin patuman ini nga aktibidad pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa pagkikigbubligay sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA. Kada kwalipikado nga senior citizen nakakarawat sa 10,000 ka pesos nga cash gift. Sumalakan Mayor Warren Aguilar padayon nga prioridad sa lokal nga gobyerno ang mga programa ngan serbisyo nga nagahatag san kaupayan kalibsog ngan dignidad sa mga senior citizens san Gandara. Nagpahayag naman san pasasalamat ang mga benepisyaryo sa hulos nga suporta san LGU ngan sa pagsiguro nga sira inakakarawat san husto nga serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Ginbuhat sa probinsya sa Norte San Samar sa pangunguna sa Provincial Social Welfare and Development Office ang primero nga training paghasa sa kaabtikan sa Filipino Sign Language o FSL sa naglabay nga semana dito sa Villa Cruz Resort, Bungto, San Roque. Ginatindiran ang training sa mga representante sa kada bungto kaupod ang nagdudumara sa Provincial Persons with Disability Affairs Office kaapi ang Persons with Disability Focal Persons sa kada bungto. Ini nga mga tao ang ginkokonsiderar nga mga yaon dako nga importante nga papel sa pag-undong san inklusibo ngan makatawo nga serbisyo para sa tumay mga kapansanan. Ang training o paghasa indako kaupay nga pitad ngadto san mga pagpabaskog san kakayahan san mga lokal nga panggobyernuhan sa pagdumara, pakisalamuha san mga mulupyo nga mga bungol nga niyaon problema san pagbati ngan padayon ang natindo ang gobyerno probinsyal nga giyahan san an may sugad nga kahimtang para maging patas ang pagdumara sa ngatanan. Naging magturot do sa nasabi nga training ang kamaistrahan sa DepEd Division of Northern Samar ang mga special education teachers nga ada sa special needs education nga programa. Ini nga special education teachers na tutok sa individual nga learner labi na adto niya on disability. Nga ng special needs education program ininisyatibo sa Department of Education para sa eksklusibo nga panutduan pagpahamtang sin customized nga panutduan o pag-aradman para sa estudyante nga may kapansanan nga mabuligan sira nga mahipagawas nga matudgad ang ira kakayahan nga maging produktibo nga molupyo sa komunidad. Inilot in kaparte sa ginkomiter nga sa DepEd dida sa SDG4 o Sustainable Development Goal number 4 nga mao ang quality education, may pasiguro ang pantay nga dekalidad nga edukasyon para sa ngatanan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa tong update dinhi sa Southern Leyte. Uy, pa-shoutout dayta kang Sir Aaron Cotihar. Nagtanaw karon sa atong Facebook Live. Good morning. Yes, atong update dinhi sa Southern Leyte pagpaligon sa Social Protection Program sa Hinunangan. Gituki. Ano ang report ni Sir Aljon Malot? Radyo Pilipinas report. Yes, Aljon.
Gisgutan sa mga personahe sa lokal nga panggamhanan sa Nunangan Southern Leyte ang mga plano nga buot magpalambo sa social protection sa lungsod. Kiniatol sa gipahigayong 4th quarter 2025 meeting sa Social Protection Cluster nga gipangunahan ni Municipal Mayor Emar Joseph Tokmo. Lakip sa nitambong ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan, department heads ug mga miyembro sa nagkadayang local council ug committee. Gituki sa tigom ang mga isyo ingon man ang mga kalampusan ug plano nga may kalabutan sa social protection programs lagip na ang gender and development, health, nutrition, education, child protection, anti-violence against women ug trafficking, advisory council ug ang sektor sa senior citizens ug persons with disability. Gilantaw nga pinaagi niini mahatur ang epektibo ug inklusibo nga serbisyo alang sa kaayuhan sa matag hinunangnon. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Halain nga balita, Borongan City Health Office, kabakiang Armed Forces of the Philippines, hapag dumarahin Rescom-wide blood donation activity ha Eastern Samar National Comprehensive High School. Ang detalyan report tikang Kandian, Kamplon. Radyo Pilipinas, report. Ang Borongan City Health Office inaktibo nga nakiisa ha blood donation activity nga ginbuhat hadtong Disyembre 14 ha Eastern Samar National Comprehensive High School or ESNCHS. Ining aktibidad din may pagsumpay hadtong simultaneous Rescom wide blood donation activity ha pagsalinurog haning ka-90 nga founding anniversary han Armed Forces of the Philippines or AFP. Ang selebrasyon ni nakaangkla ha tema Dugong Buhay, Aming Alay bilang mga makabagong bayani tungo sa matatag na sandigan ng Bagong Pilipinas. Ang aktibidad din malang puso nga gindumara pagigsumpayan han 802nd Community Defense Center Reserve Command, Provincial Health Office, nganan Philippine Red Cross, din da maghihapon mga individual at voluntaryo nga nagdonar hindugo, agud makabulig ang mga pasyente nga manginahanglan. Nagpadangat naman hinpasasalamat at mga City Health Office nga dangatanan ng mga partner agencies nga volunteer donors, Hara Compassion nga pakikisa. Dinan ira na idonar nga dugo in magahatag paglaom nga dugtong hakinabuhi haig kasitawo. Impormasyon na hikay pinaagyan Borongan City Health Office. Para Habagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damangat salamat ang report, Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. 62 nga anay mga rebelde sa Samar natagan safe conduct passes sa detalyadan report ni Charmaine Perito Balmes. Radyo Pilipinas, report. Sa pagpanguna sa Local Amnesty Board Catbalogan, gingrant ang safe conduct passes sa 62 nga mga anay rebelde o France rescued tikang sa probinsya sa Samar. Ang safe conduct passes mao ang dokumento nga gin-issue sa National Amnesty Commission sa mga aplikante nga diri nakadetine para masigurado ang safe passage samtang naghuhulat presidential action sa ginsumeter nga amnesty applications lain la kun i-revoke san komisyon. Durante sang ginbuhat nga seremonya, gintagan doon nga ang safe conduct passes ang diri la proteksyon kundi simbolo liwat san pagkarawat ug bag-o nga katikangan. Ginsigurado liwat sa lokal nga gobyerno ug iba pa nga ahensya ang padayon nga suporta sa mga France rescued para sila makabalik sa komunidad ug maging parte sa pag-uswag san probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Naging Manilang puson ang ginhimo nga katirok sa mga miyembro sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kaupod ang Technical Working Group para mapakusog ang kolaborasyon, mabugos ang plano ngan pitad para makabot ang ginungara ang kamurayaw dalan san kauswagan. So napag-abri sa harampang patapod ni Board Member Dionisio Dexter Galit, ang Sangguniang Panalawigan Committee Chair on Public Order and Safety, ang bugos na suporta nga da sa PTF-LCAC, labi na sa pag-undong sa kikinahanglan na pitad legislatibo, base mapakusog pa ang implementasyon sa mga programa nga nakakabulig sa mga dati rebuilding ang mga inisyatibo nga magdadarasin kamurayaw sa tagsa nga komunidad.
Otro nga ginpahamtang sa Philippine Army ang pinaagi kan Colonel Erickson Rosana, ang Deputy Brigade Commander ang presente nga sitwasyon sa seguridad ngan kamurayaw sa probinsya, vulnerable nga mga barangay ngan mga bungto nga kinahanglan tagan prioridad para epektibo nga mabaton ang nahibilin nga ayat sa insurhensya. Kasumpay sa nakita nga sitwasyon, gintagan oportunidad ang magkadrilaing nga miyembro sa ahensya sa PTFL-CAC, mapahamtang sa mga paginbuhat, accomplishments, padayon na ginimplementar nga mga proyekto nga programa, kan mga burhaton sa mga tidaraon nga panahon. Gintagan bugat ni Ms. Amy Bonifacio sa Napapro nga Miss Gendaris and Provincial Social, Welfare and Development Officer nga himuon ang mabugos ang burhaton sa kada ahensya sugad nga may tinuod nga koordinasyon base makitaan ang dako nga epekto sa mga sakripisyo ngan panalinguha man bulig san taga-gobyerno mabaguan bayhon san probinsya san kakabutan san hingpit nga kamurayaw. Back to you, Ma'am. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa itong dugang nga update, kapulisan sa Southern Leyte, ana-ana sa full alert status. Aniya nga tong report. Radyo Pilipinas Report. Naka-alerto na ang kwerpo sa kapulisan sa Southern Leyte Police Provincial Office kuna sa LPPO para sa umabot ng Kapaskuhan hangtod na sa bagong tuig. Matod pa sa tigpamaba sa SLPPO nga si Police Lieutenant Colonel Ricky Relly, pipila ka mga pulis ang ipakatap sa nagkadayang dapit sa lalawigan, lakip na ang dugang puwersa sa Southern Leyte Provincial Mobile Force Company. Gibutyag sa opisyal nga full alert ang kapulisan aron masiguro ang seguridad sa katawhan, ilabi na sa panahon sa Pasko. Doon ay mga pulis nga deploy sa mga simbahan, terminal, public plaza ug mga nagkadayang dapit sa komunidad aron nga malipayon ug malinawon ang maong kasaulugan. Nunot sa maong selebrasyon, gipanawagan sa opisyal ang kinatibuk ang pagsuporta sa publiko aron sa hingpit magmabulukon ang maong kasaulugan. Giyawhag niya nga dili magpalabi sa ilim ng makahubog aron makalikay sa kasamok ug disgrasya sa kadalanan. Balitagikan sa Southern Leyte Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oritatwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, atong oras, alas 8:54 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Halain nga balita, DepEd Eastern Samar Division outstanding stakeholders, employees, teachers, ginpasidunggan. Ang detalyahan report ikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan ang Department of Education Eastern Samar Division ang por lo menos duha ka gatos nga stakeholders, mga empleyado nga magturutdo durante ang Division Pasidungog Awards 2025 nga may tema nga lamrag han DepEd sinirangan nga ginbuhat hada Tropics Hotel, Baras Palo Leyte, Martes, Disyembre 16. Ginpangunahan ang seremonya ni Schools Division Superintendent Dr. Antonio P. De Los Reyes, nga Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacite, o pwedeng iba pang opisyal han division. Ang aktibidad ginorganisar kumupagkilala han edukasyon, serbisyo nga hitaas nga performance han mga individual nga institusyon nga nagbuburublig para pagpauswag han edukasyon ha probinsya ni Eastern Samar. Ha kategorya nga most supportive stakeholders ginpasidunggan hira Congressman Christopher Shin Gonzales, House Minority Leader ng 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan, Governor Ralph Vincent Ivardoni, Vice Governor Maricar Sison Gutisan, ngan nga tanan mga municipal mayors han bugos nga probinsya. Lakip han ginpasidunggan ang mga 2025 Regional Praise Awardees hira Dr. Rhea Coles, como Gender and Development Coordinator, Dr. Imelda Gaida, Technical Assistance Coordinator, Dr. Venus Cuesta, Human Resource Development, Zyril Chiquito, Education Program Specialist 2, ng Dr. Melvin Dante, Assistant School Principal 2. Para naman ha Superintendent's Excellence Award, Division Pasidungog Hall of Famers, ginpasidunggan nila Cybel Yanong, como Most Outstanding Senior High School Teacher, Jonathan Mirillo, Most Outstanding Senior High School Master Teacher, Dr. Melvin Dante, Most Outstanding Assistant School Principal, Dr. Florida Rubin, Most Outstanding Secondary School
Junior High School with Senior High School Non-Implementing Unit. Dr. Obdulia Jimenales, Most Outstanding Secondary School and School Head nga Dr. Rhea N. Coles. Haiya mensahe ginpahayag ni Dr. De Los Reyes ang bugos nga pagpasalamat hapadayon nga suportahan mga leader nga stakeholders. Iya ginpahayag nga igpapagawas na ang Service Recognition Incentive o SRI anuman nga adlaw yan nga semana nga naghatag inihin kalipay ang mga magturutdo. Iyalawat igin sumat nga pinakaunang higayon pagdudumaraon ang Principal Olympics sa bungtuhan balanghiga sulod nga tuig. Haya mensahe ko mo guest of honor nga speaker ginpahayag naman ni Congressman Gonzales nga ang edukasyon isang resultan kolektibo nga paningkamot ang mga magturutdo kag anak ngan bugos nga komunidad. Sumalaha iya kung may pagkakaurusan komunidad haanuman nga panuyo nagiging imposible bisan ang mga butang nga hadto ginunahuna nga makuri o imposible. Samtang hi Governor Ivardoni nagpatapod at padayon nga suportahan gobyerno probinsyal ha DepEd Eastern Samar Division parahan kaupayan ang mga magturutdo ngan kabataan. Iyalawa tiging sumat nga may maupay nga notisya tikang kan Education Secretary Sani Angara nga magtutugot hinmasdag nga papel parahan mga LGU ha pagbulig ha sektorhan edukasyon samtang nag-aandam ng DepEd hin mga guidelines para sunod nga tuig agud ang pondo pwede na ma-download hakadatag sa nga LGU. Naghatag liwat hin pasidungog ang DepEd Eastern Samar Division ha mga national government agencies, NGOs, civil society groups ngan media organization BCPC diin bulig hini ang DYES Radyo Pilipinas nga padayon nga nagbuburublig para pagpauswagan kalidad han edukasyon ha probinsya. Para habagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Katapusan naman nga balita din sa Radio Pilipinas Calbayog, 862 nga senior citizens ang Calbayog na karawat social pension stipend sa report na si Raymar Delagdon. Radyo Pilipinas, report. Kabot 862 senior citizen tikang san mga barangay Bagakay, Naga, Rizal, Kugon, kag Baniakaw, kag Buborak, Rawis ngan Karayman. Anya na nakakarawat sa era Calbayog Social Pension Stipend. Usa nga importante nga programa sa city government para sa sektor sa mga tigulang. Ginbisita ni Mayor Raymond Bunoy ang payout venue base personal nga masiguro ang hapsay ngan organisado nga pamamahagi san ayuda nga nagpapakita sa padayon nga paningkamot san pamahalaang syudad sa pag-uswag san kahimantangan san mga senior citizens san Calbayog. Ang payout gimpapatuman pinaagi sa City's Treasurer Office sa pagdumarangan pagmonitor sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, pinaagi sa Senior Citizen Welfare Program Unit nga amon opisyal nga nag-implementa sa programa. Ang presensya ni Mayor Uy nagpapabutyag sa dedikasyon sa administrasyon sa paghatag sa epesyente, matinahonoron, kan may tinuod nga pag-ataman nga mga serbisyo sosyal para sa mga senior citizens and Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Raymark G. de Alagdon, Work Commission Students and Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Raymark sa nimo report nga din nila tutubtob ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa amon akon nakaupod si Engineer Juven Cardenas, si Engineer Francis Marnie Balbes, kanamon mga work immersion students tigang sa City High. Ini yung nakaupo Gina Vilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Diri na ako maghahatagan ako news kay wala nakita oras. Ini si Aileen Alazon Diaz, ang ngaran sa namon Regional Head. Nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Ma'am Eileen, Sir Jean, Ma'am Atidays.
Yes, ikang naman din Radyo Pilipinas Borongan. Hangaran nito naman Station Manager at Rus Rivera Abunda, bugos ng persa, hiton production team, ha technical ay Euphem Bona Jr., ini Daisy Laloso Bilizar na sa ringa damang salamat, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, and there you have it. Mga katoto mga nagunang balita sa tibuok Eastern Visayas region. Sa ngalan sa itong Station Manager, Sir Dindo Alaras, kini inyong alagad sa kahanginan Dalia Oritatwil. Dengan salamat sa itong nakauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Ingon man ang mga nagkontribuer sa mga balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. The Republic. Publiko.